Mukhang seryoso na itong SMC dito sa gagawin nilang pagre-rebuild sa Magnolia Chicken Templados. Dahil ayon dito sa mga reports na lumabas, mukhang ito raw Magnolia Chicken Templados ay kukuha ng isang 7-footer na idadagdag dito sa kanilang lineup. At ang tinutukoy natin dyan ay itong si Quentin Milora Brown. Alam natin ito isang Gilas prospect talaga na isasama ng ating national team. Pero ngayon mukhang gusto ng Magnolia Chicken Templados na sa kanila ito mapunta. At yan daw ang gagamitin ng Magnolia para makasabay na dito sa ibang mga players at mga ibang teams dito sa PBA, yung mga powerhouse katulad nitong Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga. Kung sakasakali na maaprubahan ang nasabing transaksyon, na ang laking bagay niya para dito sa Magnolia para masiguro na sila ay lalakas na yung kanilang koponan. Ngayon, para ito'y mangyari, tandaan natin na kung ito si Quentin Milora Brown ay magpapadraft dito sa PBA, sigurado na magiging either ito ay number 1 o number 2. Kaya magiging medyo mabigat yan para dito sa Magnolia. Kung gusto nila makuha to, kinakailangan makuha nila yung draft pick ng Terra Firma o kaya naman itong sa Phoenix Fuel Masters. Medyo mas madali siguro makuha yung sa Phoenix kahit yan na independent team. Kasi itong draft pick ng Terra Firma, medyo hindi sigurado yung sitwasyon dyan dahil ang gusto ng Star Horse, yung kumpanya na bibili dito sa Terra Firma, na wag muna silang mag-trade. Kaya baka hindi makuha ng Magnolia yung draft pick na yan. Kung sakasakali, mas maganda kung makuha nila yung sa Phoenix dahil mas madali. Either way, kung makuha nila itong draft pick ng Phoenix o kaya ng Terra Firma, malaki na tsansa na makukuha nila ang 7-footer na si Quentin Milora Brown. At yan talagang hinahanap ngayon itong Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na matuloy ito, magiging mas malaki yung front court ng Magnolia, lalo na kung masasama talaga yan dito sa kanilang lineup. Kaya nga willing daw Magnolia na i-trade si Laput para dito. Sa ngayon, ang isa pang balita natin na nakuha, mukhang ito raw Barangay Ginebra ay ready na nakumuha ng mga players mula dito sa Northport Batang Pier para matuloy naman yung kanilang pag-build up at pagdagdag ng mga sabihin natin players na magagamit dito sa kanilang bench. Dahil mukhang yan daw ang pinoproblema ngayon na itong Barangay Ginebra, yung kakulangan ng bench support. Dahil nakita na natin dito sa finals, ilang player lamang ginagamit ni Coach Tim Cone. Kaya nga marami nagsasabi na kinakailangan talaga nadagdagan pa ng options o ng iba pang mga players itong si Coach Tim Cone. At ang nakita natin na pwede nilang kunin muna dito sa lineup ng Northport Batang Pier, dito sa backcourt si Gio Haladon para pandagdag na defensive pressure nila, magaling sa depensa. At pagdating dito sa frontcourt naman, na itong si Cade Flores, yan ang idadagdag ng Barangay Ginebra dito sa kanilang frontcourt. So, dalawang players ng Northport ang kukunin ng Barangay Ginebra para magiging mas malakas yung kanilang lineup at para maipakita na sila talaga ay determinado na magkaroon ng mas magandang resulta sa mga darating na conference. Kaya ito nga abangan natin ngayon kung sakasakali na matuloy nga. Dahil itong Barangay Ginebra, nasisiguro natin na kapag yan ay lumipat ng sabihin natin kapag sila ay hindi nagtagumpay dito sa Commissioner's Cup, magkakaroon ng matinding revamp dito dahil gustong siguraduhin itong si Coach Tim Cone na kung sakali man hindi man nila matalo itong si RHJ dito sa conference na to, ay magagawa nila yan sa mga susunod pang conference. Kaya medyo magiging sabihin na natin na mabigat yung negosasyon para matuloy nga yung pagkuha dyan ng Barangay Ginebra. Pero kung sakasakali nga na matuloy ito, parang naka-jackpot si Coach Tim Cone. Dahil ito si Cade Flores at si Gio Halalon, mga proven na yan na mga sabi nating mga winners. At maaasahan yan 100% ibibigay lagi yung per best nila kapag nasa court.